Ha? Itinuturo si PRRD na. Ilang beses nang nakausap ni Justice Secretary Boying Remulla ang whistleblower sa mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa programang On Point, sinabi ni Remulla na kumbinsido siya sa mga pahayag ni Totoy. It is really a stand on its own. Ito ha. Una, kumbinsido si Boying Remulla. Tandaan niyo po yan. Ang mahirap talaga rito, lawyer up yung mga suspect, they have all the money in the world, they're paying the best lawyers. That is itself increases the challenge. But it does not in any way detract us from our task of proving our case that this happened because of these suspects. Ayon pa sa kalihim, isang USB ang sinurrender ng whistleblower para patotohanan ang kanyang salaysay. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc., etc. Marami. Posible anyang umabot pa sa 30 pulis ang dawit sa kontrobersyal na kaso na maaaring may kinalaman din sa iligal na droga. They were involved in the drug war, and they were also involved in the silencing of these people. Binigyang diin Ayan, ito. Hanggang dyan po muna, no? Ang sinasabi dito ni Boying Remulla, ito po ay may connection sa drug war ni Tatay Digong. Ito doon sa mga nakakapanood po sa akin o nakakapanood sa programa ng Banateros diyan sa SMNI. Paalala ko lang po, Monday to Friday po kami sa SMNI, 8 p.m. po. Okay? Nung unang putok nitong missing sabungero, ang komentaryo ko, tinanong kasi ako, anong sa tingin mo, Coach Oli? Anong stand mo dito sa na mga nawawalang sabungero? Sa SMNI po, ito sagot ko. Una, duda ko dyan. Bakit bigla-bigla na lang lumutang ito? Una. Pangalawa, basta talaga involved etong mama na ito, na si Boying Remulla, duda na ako. Kasi itong mama na ito, maraming sinabi to na kesyo hindi raw niya papapasukin ng ICC at kung sila ay magpupumilit pumasok dito sa Pilipinas ay huhulihin sila. Pero according to Amy Marcos, siya mismo ang nagpahuli kay Tatay Digong. Hindi yung ICC ang hinuli. Si Tatay Digong ang hinuli at di umano. Ang sabi nila, eto pa ang kumidnap kay Tatay Digong dinala sa dahig. Kaya ako duda ko dito. This is also the person na sinabi, mahuhuli na si Bantag, hanggang ngayon wala. Mahuhuli na si Tebes, pauuwiin. Ang tagal. 'Di ba? Sa madaling salita, sablay ito talaga. Pag ito nagsalita, duda na ako. Huwag kang magagalit sa akin, Boying. Kasi karapatan ko. Bilang mamamayan, isang vlogger, isang anchor ng SMNI, magbigay ng aking opinion. And in my opinion, pag ito talaga nagsalita, nakakaduda. Kaya anong sinabi ko? Hindi muna ako magbibigay ng komentaryo. Kasi naniniwala ako ang gagawing dulo nito, kasalanan na naman ni Tatay Digong. Ano sabi nila? Kasalanan na naman ni Tatay Digong. Hindi naman siguro. Nawawalang sabungero. Bakit naman si Tatay Digong na naman ang may kasalanan? Ewan ko, sabi ko, opinion ko yan. Pero sa tingin ko, tuwing lalabas itong mama na ito, sablay. Tuwing lalabas itong mama na ito na i-connect kay PRRD. Kaya sabi ko, talaga, doon pa paglabas pa lang nito. Wala po akong kinakampihan. Ayaw ko any form of gambling. Ayaw ko. Kung sino man ang may kasalanan dyan, ang maghuhusga, korte, hindi ako. Ang punto ko lang, sabi ko na nga ba
Tingnan mo, hindi niya dinediretso si Atong Ang. Hindi ko alam kung takot siya kay Atong Ang or whatever. Hindi niya pinipitik. Ang idinidikit niya ngayon, PRRD. Konektado na naman sa drug war. Sabi ko na eh. Nung una, seemingly, ang layo naman. Nakakulong na si PRRD ron. At saka ang layo naman. Nawawalang sa bungero si PRRD. Ayan o. Kinokonek na naman. Ganyan po katindi tong mga to. Niya, walang sino mang nais gipitin dito. Sa gitna ng lumalalim Tingnan mo, walang nais gipitin? O, tingnan nyo sasabihin. na investigasyon sa kaso at sinasabing pagkakasangkot ng ilang miyembro ng hudikatura dito, nakausap na ni Remulla si Supreme Court Chief Justice Alexander Quezmundo. I sent a digital file to a justice who brought it to the Chief Justice. We will talk around, maybe we can talk around next week. Baka pwede kami mag-usap next week. Pero so far, I just keeping Hindi ko maintindihan bakit kailangan mag-usap. Anong kailangan pag-usapan? Ito'y dapat, di ba dapat sinasampahan ng kaso? Hindi yung pupunta ka sa TV, papa-interview ka sa media, tapos pipitik ka patungkol sa Duterte. Yeah. Again, another trial by publicity. Talagang, ang punot dulo na itong mga ito, sabi ko nga eh, anong purpose? Bakit lumabas agad? Ay bakit bigla-bigla na lang naging, matagal na yan eh. Okay sa akin imbestigahan yan, pero bakit bigla ngayon? Ito lumalabas na oh. Ikukunik kay PRRD. Nakikita nyo na yung motibo? updated about it. Hinggil naman sa posible umanong pinagtapunan ng mga labi ng pinatay na mga sabungero sa isang palaisdaan sa Taal Lake, pinaliwanag ni Remulla na kailangan munang matiyak na magiging maayos ang anumang isasagawang pagsisi doon. And you're talking about a lake that is 360 to 500 30 feet deep. Kaya it's a massive effort. Ito yung sinasabi na 300 to 500 deep. Ang tagal lang ibinaon dyan, at tagal lang tinapon dyan. Paano mo pa makikita yun? Kasi, syempre, walang katawan, wala silang kaso. No? And, hindi ko sila pinagbibintangan na ito ay posibleng maging tanim katawan na naman. But remember, nangyari na yan sa Bucor, may nakita silang buto. Inimbestigahan, bakit may buto? Gusto nilang kalkalin yung mga septic tank ng Bucor. Naalala nyo yun? Yung panahon ni Bantag? Yan na sinisigaw na ito. Katagal-tagalan, siguro maiipit sila, binanatan, kaliwat kanan si Bantag, siniraan na sa press release, sa press con nila, nasira ng imahe ni Bantag, yung pala yung buto na yun, buto ng manok. This is the same person na involved sa ganito. Baka mamaya may makita kayong buto dyan. Sabihin nyo, yun yung buto ng mga sabungero. Ang tagal na nun. Yung possibility ng makita nila sa ganyang kalalim. Even siya nagsasabi, ang lalim Hindi lang yun. Baka mamaya buto na naman ng kung ano yan. Baka mamaya may nalaglag na leon dyan. O may nagtapon ng Jollibee. Alam nyo naman, sa paligid niyan, Tagaytay, baka may nagtapon ng Jollibee. Buto na naman ng manok yun. Kung ano na namang makita ninyo. Hindi kasi pwedeng hula-hula ang ebidensya eh. Tapos pupunta kayo sa media. Tapos sasabihin nyo. Tapos wala na yung kwento. Nasira na yung tao. Napitik na si PRRD. That we will undertake here. Desidido ang Justice Secretary na isulong ang kaso kahit na maaprubahan pa ang kanyang hangad na maitalaga bilang ombudsman. Hindi maiiwan yan. I think that the job of the ombudsman is not incompatible with seeing justice to be done. In this Ako sa akin ito lang. Ulitin ko ha. Ito stand ko rito.
Okay sa akin iniimbestigahan yan. Pero sana, yung totoong motibo. Yun lang yun. Abogado ka. Wag yung haka-haka dito, haka-haka doon. Tapos sasabihin nyo sa media. Yan ba ang gobyerno ni Marcos? Case, I can still, I think, be involved in the case one way or the other. And it will just maybe strengthen the cards of the DOJ for this purpose.